Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ka daw with evidence. Oh, wala itong makeup ha, moisture lang to at oiliness. If naalala mo ang interview ni Sasugando Sasso at laban kay Karen Davila, pero ito Kabibig, bongga pala ang mga politikong tumatakbo ngayon, no? Ang kanilang mga promises ay tungkol sa ayuda. Hindi pala programa para mabigyan ng magandang hanap buhay ang mga tao. Yung iba gustong dodoblehin, titriplehin ang pamimigay ng ayuda. At dapat daw magpasalamat pa sa pamahalaan dahil sa binibigay ng ayuda. Hanggang kailan kaya tayo magiging dependent sa ayuda? Hitong si Congresswoman Jinky Luestro, mga kabibig, kuhang-kuha sa video, booking na booking sa kanyang statement na ginagawa niyang programa ang ayuda, parang botohan siya sa eleksyon. May mga promises niya na dodoblehin ko, titriplehin niya ang pamimigay ng ayuda para lang botohan sa eleksyon. Ay, wag naman pong gamitin natin yung ayuda para botohan tayo sa eleksyon. Wag naman nating i-blackmail ang mga tao na bibigyan kita ng 3,000, 5,000 para maging maayos ang buhay mo. Wow! For that small amount of money, you equate that to one na maging maayos ang buhay ng isang tao, or may mga ilang araw na naging maginhawa ang buhay mo. Wow, grabe naman, no? Grabe naman. Yun lang ba ang pwede niyong magawang programa na maging maginhawa ang buhay ng tao dahil sa ayuda? So ito kabibig ba, trending na trending itong videong ito ni Jinky Luestro, Congresswoman Jinky. Akala ko kasi magaling to si Jinky Luestro, pero ito pala yung estilo niya ng pamimigay ng ayuda. Kalerke, ginawa ang programa na pamimigay ayuda bilang ang tawag ito, ginawa niyang campaign program para ang mga tao ay bobotohan siya. Kayo na bahala dyan. Basta ako, hindi ko nagustuhan ito. Prangka lang tayo, di ba? Ito na. Tinuturuan ko kayo maging tamad. Listen to me. Yang ayuda yan. Kung kaya ng dublihin, tudublihin ko. Kung kaya niyang doblehin niya ang ayuda. Wow. Ikaw na, Jinky. Ayuda yan. Kung kaya mo triplihin, triplihin ko. Bakit? Sa tindi ng hirap ng buhay, sa lahat at ang tagasang Pasko, may tinatanggap na ayuda galing sa ating pamahalaan. Wow, grabe. Mapasalamat pala tayo, no? So, mabubuhay ang tao dahil sa ayuda. So, kung pwedeng gawin ni Jinky na doblehin, triplehin, magpasalamat daw ang taga San Pascual dahil may nakuha silang ayuda dahil galing sa gobyerno. Itong ayudang term ito ba, nagsimula ito noong pandemic. Pandemic kasi. Natural, ang mga tao hindi makatrabaho, bawal lumabas. So, ang gobyerno namimigay ng ayuda. Pero ngayon tapos na ang pandemic, ang mga tao ay pwede nang magtrabaho. Ang mga tao ay pwede nang makipaghalubilo, hanap ng trabaho, hanap ng magandang buhay. Magbibigay pa ba tayo ng ayuda? Dapat yung pera pang ayuda, inalalaan yun sa mga magandang programa sa gobyerno na pwedeng ang tawag dito ba? Yan yung magbibigay sa tao ng mahabang panahon na kaginhawaan. Hindi yung panandali ang kaginhawaan, panandali ang solusyon. Parang band-aid nga, sabi ng ilang tao. Tama ba itong sinasabi ni Jinky Luis ng mga kabibig? Hindi naman porket ang taga San Pascual. Lahat taga Bangaliks. Hindi naman porket taga San Pascual. Lahat taga Mentupad. Kayo titigil na nagtrabaho. Ay subukan lang. Subukan lang. Pag hindi kayo nautas ng tiyak ang mata. At gusto lamang manggaling yung Pinterest. Sa tindi ng hirap ng buhay. Ano na naman? Yung paminsan-minsan na 2,000. Paminsan-minsan 5,000. Kayo'y huminga. Wow. So paminsan-minsan 3,000, paminsan-minsan 5,000 para daw tayo ay huminga sa kahirapan. So you admitted na mahirap ang Pilipino, 'di ba? So walang magawa ang pamahalaan kundi mamimigay ng ayuda kasi mahirap ang Pilipinas. So para maging maginhawa ang Pilipinas ng paminsan-minsan, dapat mamigay ng ayuda.
Edi, anong klaseng programa ang gobyerno merong ganyan? Di ba? Kalerki naman si Jinky. Uy, parang hindi ko na-gets yung logic niya na paminsan-minsan maging maginhawa ang buhay natin. So, yung ayuda ay maganda para sa tao. Paminsan-minsan may bigyan ng 3,000, 5,000, at least man lang parang mag-relax ang mga tao dahil pwede silang hindi magtrabaho ng mga ilang araw kasi may ayuda. Pero sabi naman niya, oh, hindi ibig sabihin pag may AX, may ayuda, titigil lang kayo sa trabaho. Sabi naman niya din noon. O, di ba? Sabi niya, magtrabaho pa rin kayo. Pero paminsan-minsan, magbibigay ang gobyerno ng ayuda para at least man lang ba mapagaan ang buhay. So, what's the point? Di ba? Hindi ko nakita. Kasi parang sinusuhulan mo ang mga Pilipino na maging tamad, maging dependent sa gobyerno. Pwede naman sabihin, ay hindi mo na ako nagtrabaho ngayon kasi tatanggap ako ng AX. Tatanggap ako ng AKAP 5,000. So, mag-absent muna ako. 'Di ba? Dapat sana itong mga ayuda, walisin ito sa gobyerno. Tama na yung 4Ps. Dapat sana, instead of ayuda, programa, livelihood program. 'Di ba? At least extra income ng mga tao. Itong AX, itong AKAP, hindi ito extra income ng mga tao na pwedeng mapahinga sila. Ay, may extra income ako sa AX na, ay, mag-relax. Hindi ganun. Hindi ko na-gets ang logic ng mga Dahil may ayun na galing sa ating pangalaman. Hindi ba dapat ang itinatanong natin sa kanya at ang ipaliwanag na sa atin? Nasaan ang pondo ng AX noong panahon niya? Nasaan ang pondo ng tumat noong panahon niya? Lahat ng aming binanggit, malumang programa, pero pinagtataka ko, bakit ngayon lang, na tinuturuan ito. Grabe, no? As in, kayo, bahala kayo kung butuhan nyo. 'Di ba? Dapat sana ang kanyang plataforma dyan, na ganito nga, yung about sa development ng kanilang lugar, programa ng kanilang lugar, pero well, AX, tupad, isang programa ng bayan ng Pilipinas na kung saan naging dependent ang mga lazy people. Ito ang sabi ng mga netizen, work ibigay nyo, hindi ayuda. Common sense, ayuda ay pamandali ang solusyon. Pero ang work pang matagalan. Bakit hanggang kailan tatagal ang funds nyo para pang ayuda? Eh kung work ibibigay, isang gastuhan lang ng gobyerno, which is true. 'Di ba? Isang gastuhan lang at may magandang bunga ito. Bukod sa tinuturuan nga ang nakakatanggap ng ayuda para maging tamad, binabawi nila sa presyo ng pangunahing pangailangan ang pondo ng ayuda dahil utang ito sa World Bank. 5K ngayon, wala nang halaga, konti na lang nabibili. Kung boboto nyo ito ulit or dodoblehin o triplehin niya ang ayuda ipamimigay sa inyo, doble at triple din ang pagtaas ng mga pangunahing pangangailangan natin. Ang malaking problema dito ay ang ayuda ay panandalian lang or pangtawid lang sa hirap. Pero pagbayad sa utang ng gobyerno ay pangmatagalan at iyan ay mananahin pa ng mga sumusunod nating salinlahi. Tama mga kabibig. Hay nako, ganyan ba na ba talaga ang utak ng mga nanunungkulan sa gobyerno lalo na sa mayoralty? Sikat sila sa pagbibigay ng ayuda. Ikontrabaho at livelihood projects, edi lahat makikinabang ng pangmatagalan. Ganyan-ganyan ang mga galawang crocs. Napaayuda pa kuno sa lahat ng barangay sa kasaganang kampanyahan, ayun, vote buying na at media na. Tama, hindi yung tira-tira na ninanakaw nila, kunwari pang-aayuda, pero malaking porsyento sa bulsa nila, Andrecho, from John Leonard G. Albion. Diba? Ito yung mga komento ng mga netizen ha, binabasa ko lang ito. Kala nyo, pera nyo yan, pera ng taong bayan yan, tapos proud kayo dodoblehin at triplehin, mahiya naman kayo. Pera naman taong bayan ang ayuda, hindi niyo sariling pera. Ay, inangkin pang ayuda. Kayo mga taga San Pascual, idilat yung mga mata nyo, nangangkin niya ng pera ang taong bayan. Pag walang katapusang ayuda ang Pilipinas, the problem with ayuda is how can you be sure you got everything that was meant for you
San Pascual should be asking, did they take a cut for themselves? What if the funds for bridges, classrooms, other long-term projects were pocketed? Don't vote for those who only give short-term relief. Vote for leaders who build lasting infrastructures. Agree po talaga ako sa mga komento ng ating mga netizen, which is tama naman. Pakinggan mo yung mga sinasabi ng mga politiko ngayon. Kung yung politiko na yon ay talking about ayuda, ay hindi yan. Short-term solution lang yan. Panandalian, kasi alam mo, mainit ang pera ngayon eh. At yun ang pwede lang gamitin strategiya na makakuha ng boto. At ang ayuda ay pera. So natural, gagamitin yung strategiya nila yun. Pero kung magsasabi sila, okay, we will building bridges, classrooms, projects, at kung ano, mga livelihood, posible pang isipin ng tao ay, kailan kaya yan? Matutupad kaya yan? Or meron kaya? Or meron kayang tawag ito, pera para sa mga projects na yan. Eh kung ayuda ang pag-uusapan, ay ang bilis. 'Di ba? So, tao, kailangan mo talaga mag-isip ka talaga kung karapat-dapat ba itong mga politiko na mahilig dinadala ang programang ayuda sa pangangampanya. Isipin mo talaga yan. Kasi ngayon lang nauso yung ayuda, no? Ngayon lang mas lumala, mas nagamit ang ayuda sa politika. Kasi nung panahon ni Digong pandemic, ang ayuda is helping people, hindi na politika. Focus kung sino yung bibigyan ng ayuda. 'Di ba? Pero ngayon, grabe, ginamit na sa politika, ginamit sa pangangampanya, ginamit para makuha ang boto ng maraming Pilipino. 'Yon ang strategiya nilang ginamit ang ayuda. Sino po kabibig? Ano sa palagay niyo? Kaya bumoto ng tama. Wag agad pumalakpak sa mga sasabing doblehin natin ang ayuda. Kung ako ang uupo, nako lahat mabibigyan ng ayuda. Huwag kayong maniwala. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.